Alright, welcome back sa aking programa. Itanong mo kay Kuya J. Alright, batin muna natin at i-shoutout natin ating mga kaibigan, lalo na yung mga nasa trabaho ngayon na nakikinig ng ating programa. Sa mga laging nagsubaybay ng ating mga kwentong problema, i-shoutout natin si Omni Kaimdoy at ang kanyang team Guyena Shooting Academy. Meron tayong sender ngayon na humingi ng ating advice. Meron siyang problema about sa kanyang mga kapatid. At siya po ay taga Davao na nagpadala ng kanyang sulat para mabigyan natin ng konting advice. Ang ating sender ngayon ay nagngangalang Junilo Calyura. Si Junito Calyura ay taga Sitio Kupag, Barangay Magayhay, Davao City. Dear Kuya J, tawagin mo na lang ako sa pangalang Junilo. Yan po ang aking real name. Kasalukuyang nandito ako sa Davao City ng inyong taga-subaybay ng inyong programa, Kuya J. Kaya naman, nagpadala ko sa inyo ng sulat. Para naman na mabigyan mo ako ng payo kung anong gagawin ko, Kuya J. Ang aking problema ay tungkol sa aming magkakapatid, Kuya J. Para lubos niyo pong maunawaan, ikwento ko po sa inyo kung ano ang simula ng aming naging ugat ng aming pag-aaway. Umpisahan ko, Kuya J, nung ako ay grade 4 pa lamang. Hindi na talaga ako malapit sa aking mga kapatid. Hanggat sa nagkasakit ang aming tatay, Kuya J. Kaya naman, tumigil ako sa aking pag-aaral, Kuya J. Para ako ang pumalit sa pagsasaka ng aming lupa, Kuya J. Dahil nga, ang tatay ko ay meron na itong sakit. Hanggat sa pumanaw na ang aming ama, Kuya J. At pagkatapos ng kanyang libing, nagsapalaran ako sa Cebu, Kuya J. Upang doon maghanap ng trabaho. Lumipas ang ilang taon, Kuya J. Nalaman ko na lang na ang lupa ng aming mga magulang
ay bininta ito ng aking kapatid. At ang masaklap doon, hindi pa niya pinaalam sa akin, Kuya Jay. Kaya naman, napilitan akong umuwi sa amin, Kuya Jay. At yung na nga, Kuya Jay, nung ako'y nakauwi na, agad kong kinausap ang aking mga kapatid kung bakit nila bininta ang lupain ng aming mga magulang. Ito ang bilin sa amin na kami ang mag-asikaso nito. Aba, tila ba nagalit ang aking kapatid, Kuya Jay? Nagalit siya sa tanong ko, Kuya Jay. At doon nagsimula ang aming alitan, Kuya Jay. Hindi naging maganda ang aming pakikitungo sa isa't isa, Kuya Jay. Para bang ang turing nila sa akin ay hindi na kapatid, Kuya Jay. Lumipas pa ang ilang mga araw, Kuya Jay. Hindi talaga namin maayos ang problema naming magkakapatid. Hindi talaga kami magkasundo, Kuya Jay. Ang dahil lang doon, sa lupa ng aming mga magulang. Lumipas ang ilang mga araw, Kuya Jay. Lalo at ang lumala ang aming away ng kakapatid, Kuya Jay. Hanggat sa hindi ko na mapigilan ang aking sarili, Kuya Jay. Kaya naman, ang isa kong kapatid ay aking nasampal, Kuya Jay. At mula nun, parang itinuring na ako ng kapatid ko na hindi nila kadugo. Kaya naman, nung ikinasal ang aking kapatid, Kuya Jay, minabuti ko na lang na umalis at hindi na umattend sa kanyang kasal. Baka masira pa ang kanyang araw kung makita niya po, Kuya Jay. At ayaw ko na ako ang dahilan na masira ang kanyang kasal. Kaya naman, nung araw na yun, Kuya Jay, umalis ako at nagpakalayo-layo. Lumipas ang ilang taon, Kuya Jay. Nawalan ako ng kontak sa kanila. At hindi na rin nila ako hinanap. At parang tinuring na nilang akong patay. Nagsisisi ako sa aking nagawa, Kuya Jay. Na nasaktan ko noon ang aking kapatid. Sana po kung mapakinggan man ito ng aking kapatid, Kuya Jay, at sana niya'y mapatawad niya ako. Mahal ko ang aking mga kapatid, Kuya Jay, at nais ko po silang makasama muli. Dahil naranasan ko rin nangulila, Kuya Jay, nung ako po ay na-hospital, walang tumulong sa akin ni isa dahil wala na akong pamilya. Na malapit sa akin, Kuya Jay. Kaya naman,
Sumulat ako sa iyo, Kuya Jay, upang humingi sa inyo ng payo. Ano ba dapat gawin ko, Kuya Jay? Sana po mapili niyo ang aking kwento. Namimiss ko na po ang aking mga kapatid, Kuya Jay. Sana po mabigyan niyo ako ng advice kung ano po ang aking gagawin, Kuya Jay. Sa ngayon po ay nandito ako sa Davao at ang aking mga kapatid naman ay nasa Negros. Sana marinig nila ang aking kwento, Kuya Jay, at maiparating sa kanila na kahit anumang mangyari, mahal na mahal ko sila, Kuya Jay. Nais ko lang po sana magkabalikan ang aming relasyong magkakapatid, Kuya Jay. At dito magtatapos ang aking kwento, Kuya Jay. Sana po mabigyan mo ako ng payo. Ang inyong tagahanga, Jonilo Calyura. Alright. So, ayan po ang ating sender ngayon na si Jonilo Calyura na taga Davao. Humingi po siya sa atin ng payo. Oo nga naman. Mahirap nga naman mga listeners na ang ating sender ngayon ay ang kagalit niya ay kanyang kapatid. Napakahirap talaga ang kanyang pinagdaanan. Dahil nga nahiwalay siya sa kanyang mga kapatid at piling niya ay tinuring na siya na patay ng kanyang mga kapatid. At nais lang niya na makasama muli ito at babalik sa dati ang kanilang pinagsamahan. Alright, so magbigay na tayo ng konting advice sa ating sender ngayon na si Jonilo Calyura. Ang aking maging payo sa iyo, Jonilo, maaari sigurong kontakin mo ang inyong kapatid at humingi ka ng tawad kung ano man ang kamalian ng inyong nagawa. Minsan kasi mayroon tayong mga nasasabi na akala natin ay tama, ngunit ito ay mali. Ang maipayo ko sa iyo ay mas mabuti na kontakin mo ang inyong mga kapatid. Kausapin mo at humingi ka ng tawad sa iyong mga nagawang kamalian. At sabihin mo na namimiss mo na sila at nais mo makasama muli sila. Tandaan po natin na kahit anumang mangyari sa mundo, ang kapatid ay kapatid pa rin. Kahit kaaway mo, ay kapatid mo pa rin. Lukso ng dugo. Ang dugo niya ay dugo mo. Walang ibang magdamayan kundi tayong magkakapatid. Kaya kung ako sa iyo, Jonilo, maaaring kontakin mo na lang. Mayroon naman tayong social media. Hanapin mo sila at kontakin mo. Para naman magkapatawaran kayo at babalik na sa dati ang inyong pinagsamahan. At para naman sa mga kapatid ni Jonilo Calyura, kung marinig mo ang aking programa, ito lang aking masasabi. Kung may galit man kayo sa inyong kapatid na si Jonilo, patawarin nyo na. Dahil sumulat siya sa akin at nagsabi na namimiss na niya kayo, mahal niya kayo, at nais na niya kayong makasama muli. Ngulila siya sa inyong pagmamahal bilang kapatid.
Sana kung marinig nyo ang aking mensahe, maaari nyo kontakin si Jonelo para naman magkabalikan ang inyong relasyon bilang magkakapatid. Alright, so dito nagtatapos ang ating programa. Ang iyong Kuya J magpapaalam na at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay nating programa.